Hindi ko na alam eh. Kaya nga kanina, ang dami kausap ko yung mga abogado, ang dami naming kaso, lalo si Atty. Baligod, na talagang napakatapang na abogado yun na tumindig. Alam niya, buhay ang nakatapat dito. Yung 18 Marines, ganun din. Alam nila, buhay ang nakatapat dito. Kung ano man yung kwento nila, sa bawat pangyayari, sigurado ko, 1,000%. Mike, ano masasabi mo ngayon sa yung Kampilan na nakakaisang masa? Una sa lahat, binabati ko yung lahat ng mga kasama natin sa Kampilan. Hindi ko lang naman kayo ngayon nakasama. Magmula pa nung nagkagulo sa Cebu, magkakasama na tayo. Pero nagpapasalamat ako sa patuloy niyong paninindigan, patuloy niyong pagkilos para ibagsak natin itong talagang grabing korupsyon sa ating gobyerno. Para patigilin natin yung nangyayari sa ating bansa. At siyempre, ayusin yung liderato. Kasi nakita naman natin talagang grabe na yung nangyayari. Ngayon lang, kaya medyo na-delay ako kasi kausap din namin yung mga abogado. Ang kaso namin ngayon, mga 4-5 na ata na-file laban sa amin. Pero wala problema yung sa amin. Naninindigan kami kasama yung mga sundalo, yung mga marino na kasama natin na talaga namang kayang-kayang lang patunayan yung mga nakita nila. Yung mga nakita nilang bilyong-bilyong pera, yung pag-deliver nila ng maleta. Kaya nga sinasabi ko, imbis na kasuhan itong mga taong to, imbestigahan nila kung ano yung sinasabi. Tingnan nila kung ano yung tama. Kasi kahit harapin nila to sa Kongreso, sa Senado, at kung ano magkasong kinakaharap nila sa ngayon, ako yung naniniwala at naninindigan na talagang kayang-kaya nila. Ang problema natin, siyempre nung kay Sergeant Gutesa, di ba, nawala, no? Matapos na magsalita sa Senado, kaya ngayon, tinutulungan din namin sila para maayos hindi lang yung kanilang sarili, pero yung kanilang pamilya. Sir, regarding sa mga tumatanggap na mali na may plano ko tayo. Alam mo, yung pagkaso sa kanila ginawa na natin sa ombudsman. Kasi ang ombudsman may kapangyarihan yan, batay dun sa sinalaysay nila, na magkaso at mag-imbestiga. Ang problema natin, ayaw nilang kunin yung sinabi ni Saldico. Critical yung kay Saldico kasi sa kanya nanggaling yung pera eh. Diba? Tapos yung pera, alam niya kung saan nanggaling yung nakaw. Nagsalita lang si Saldico, marami na siyang video ginawa, pero ayaw nilang tanggapin. Sabi nila, kailangan pa daw na humarap siya dito, pumunta siya dito. Ayaw nga ni Saldico dahil yung buhay niya nakataya. Katulad na yun ang nangyari ng 18 Marines. Sabi ng gobyerno, si Saldico ang mastermind. Sabi ng gobyerno, siya yung nagpasinguno ng pagnanakaw. Ngayon, nagsasalita naman yung mga bataan ni Saldico, sinasabi nila kung saan napunta yung pera, ayaw naman tanggapin. At kini-question pa nga yung credibility nila, imbes yung katotohanan ng issue na lumalabas sa ngayon. Sir, naman po, Sir Mike, ano naman po minsan yung tatay dito na bukas po, March 11, 2020, 1 year na po siya sa video. Totoo po yun, kaya napakalungkot nung Marso 11 dito sa ating bansa. Dahil hindi lang yun ang pagkuha o pag-kidnap kay Tatay Digong, pero yun ay pagsuko ng soberenya at kalayaan ng ating bansa. Di ba mga Pilipino, pag nagkakaso sa ibang bansa, tinutulungan natin eh. Sinasabi natin, iuwi dito, huwag nyo naman kasuhan dyan, binibigyan natin ng legal na pagtulong. Sa ilalim ng ICC, ang batas na yan o yung pagkakaisang yan ng maraming bansa, ang sinasabi dyan, pagka ang bansa talagang magulo na, yung korte nila hindi gumagana, yung batas nila hindi napapatupad, yun lamang pupunta sa ICC. Itong nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte, talagang isinuko natin, katunayan yung investigasyon ginawa natin, ngayon pa lang na nakikita dun sa mga security, no, yung mga marines at sundalo, na talagang inayos nila yung kaso. Imbis na kasuhan si Tatay Digong dito, isinuko natin sa banyagang korte. Isinuko natin sa banyagang batas. Yan po ang nakakalungkot, hindi lamang kay Pangulong Duterte, pero sa kalayaan ng ating bansa. Sa soberenya at dignidad ng ating bansa at sa independente ng ating mga korte. Ito pong nangyari ngayon. Ngayon ko lang nakita doon sa mga sundalo nagsalita kung paano inayos yung kaso. 2017 pa, nawala na tayo sa ICC. Nagkaroon ng investigasyon 2023. Anong ginawa? Ginamit ang resources ng gobyerno, ginamit ang pera ni Saldico, kung ano man yan, galing sa nakaw, nagbigay ng security, nagbigay ng kotse, sinusundo yung mga witness, dinadala sa lugar. Ano sabi ng mga sundalo
ni Saldico, kami ang sumusundo. Tapos sinusundo namin yung witness, dinadala namin sa Maidas, dinadala namin sa Raffles. Kaya kawawa ang Pangulong ko. Tandaan ninyo, marami ng Pangulong nakasuhan. Pangulong Estrada, kinasuhan sa Pilipinas. Dito sa korte natin. Yung kaso ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, kinasuhan dito sa Pilipinas. Nakulong pa rin yan sa Petras. Pero si Pangulong Duterte, nung ginawa nila, imbis na kasuhan dito, inilipad nila, nilabas sa bansa, hindi nagkaroon na maayos sa paglilitis sa bansa natin, sa korte natin, at sa batas na bumabalot sa ating sambayanang Pilipino. Kasi bigyan ko lang sa house arrest na pinasa niyo sa namin. Alam mo yung sa House Arrest kasi ng Senado, parang binabanggit nila yung kanilang sentimento na ang Pangulong Duterte nga iuwi dito na magkaroon ng House Arrest. Pero katulad ng aking sinabi, hindi natin kasi kontrolado yung ICC eh. Pero maganda yun. Maganda yun. Bilang institusyon, nagsalita ang Senado. Hindi ko yung minamasama. Sa katunayan, napakaganda nung para sa atin. Pero yung talagang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Kinidnap, ginawa ng kaso ng sarili niyang gobyerno. Sana man lang kung dito pinaharap nila ng maayos ang Pangulong Duterte, walang problema eh. Biruin nyo, di ba marami sa atin lumaban para sa ating kalayaan, mga sundalo tumindig para sa ating kalayaan, para sa ating batas. Sabi nga ni Pangulong Quezon, di ba? Dito sa Pilipinas, mas dapat Pilipino magpatako. Pero ito, soberenya mismo natin, isinuko natin. Dapat ang Korte Suprema magsalita. Dahil korte nila to eh. Sinasabi ngayon, dun sa nangyari, na wala silang kwenta, na hindi nila kayang patupad ang ating mga batas. Sir, ano po masasabi mo doon sa pinapile ni Laila de Lima sa Itin Marins at saka kay Atty. Bilibon? Hindi ko nga alam kung kasama ako dun eh. Pero meron akong pupunta kami sa NBI. Yung dami namin kaso. Pinahin lang kami ni General Anyo, ni Senator Trillanes, ni Congressman De Lima, at ni Father Flavi Comidiano. Okay. Kahapon sir, nagpapile sila sa NBI at saka sa DOJ. Oo, at sa Miyerkules, pupunta rin ako ng NBI. Oh. Ngayon, sabi ko nga eh, handa na humarap at manindigan yung mga sundalo natin. Kahit sa ang korte, kahit sa ang hearing, papatunayan nila yung kanilang sinabi. Hindi pa ba sapat yung nakita nila na may mga litrato? At ang mga taong to, ang nagbitbit ng bag, kung sinasabi nila si Saldico ang mastermind, kung sinasabi nila si Saldico ang nagnakaw, ito yung mga tao na nagbitbit ng maleta, nagbigay ng envelope, nagbigay ng mga paper bag ng pera. Ngayon, ginigipit nila. Ngayon, kay Kong Laila de Lima, tinanong ko yan, personal. Sabi ko, nakita niyo ba? Oo. Dahil pagpasok daw, may dala sila nagdadala ng envelope, pagkatapos daw yung makita, dala-dala na yung envelope. Sila din yung nagbubuo, ilang beses yun ha, sila din yung nagbigay kay Father Corbinat, Labi, pagka nakipag-meeting. So, itong mga to hindi na kwento. Sila mismo nagbitbit ng mga maleta. Sila mismo yung nagbitbit ng pera. Kaya ako, hindi ako natatakot dyan. Wala akong natatakot dyan. Pero kinakalungkot ko lang. Eh di ba dapat ang tingnan natin at tingnan ng gobyerno, ang tingnan nila, saan ba napupunta yung mga nakaw na pera? Sino ba ang nagnakaw? Paano ba ginagawa modus operandi? Ilan ba yung diniliver ninyo? Ang sabi ng mga sundalo 3 beses isang linggo ang delivery. Pinakamababa 500 milyon. O ilan yun? Halos 3 taon sila nagdi-deliver. Ngayon lang daw nila nakita yung ganitong klaseng pera. Sistematiko na pagnanakaw sa pondo natin. Pera ninyo, buwis natin. Yan ang nangyari sa ating gobyerno. Kaya dapat ang Pilipino, tayong lahat, talagang dapat ipagdiinan natin, malaman ang katotohanan. Wala naman tayong hinihingi eh. Wala naman tayong pinagbibintangan eh. Kailangan natin malaman yung katotohanan. Sir Mike, si Katapang, di ko alam, si General Katapang ba yun? Lahat ba na 18 Marines pinasuhan at kasama rin po ba kayo? Hindi ko na alam eh. Kaya nga kanina, ang dami kausap ko yung mga abogado, ang dami naming kaso, lalo si Atty. Baligod, na talagang napakatapang na abogado yun na tumindig. Alam niya, buhay ang nakatapat dito. Yung 18 Marines, ganun din. Alam nila, buhay ang nakatapat dito. Kung ano man yung kwento nila, sa bawat pangyayari, sigurado ako,
1,000%. Bakit? Kasi kung minsan nakipagkwentuhan ako sa kanila, paano nyo yung nakita yung ganito? May mga congressmen, mga kaibigan ko, senador, tumatawag sa akin, ano daw yun? Saan ba daw nag-deliver? Ibig sabihin, alam nilang totoo. Eh, pag tinanong ko naman, ikikwento rin ng mga sundalo, dito daw nangyari, ito daw nangyari, sila nagbitbit dito, dinala ng mga tao mo. Eh ako, pag humarap sila, tingnan pa natin kung ano pa yung mga ebidensya lalabas. Eh, di ba parang ano eh, yung mga si Saldi ko, pumasok ng bahay, kumuha ng pera, nagnakaw. Tapos sabi niya dun sa, nung ninakaw niyang pera, binigay niya sa kabataan niyan, oy, deliver mo yan kay ganito, i-deliver mo yan dito, deliver mo yan dito. Ngayon, hindi na totoo lahat yun. Kasi sila na tinuturo. Sila na yung pinagbibintangan at sila yung nakita.